Ating Panginoon. Katulad nga nung awit na kinanta ni Sal, kumbaga, kung tutusin, ang Diyos ang talagang may hawak talaga sa atin. Ang Diyos ang tunay na nag-iingat sa atin. Kumbaga, kaya tayo nagre-responde, kaya tayo naniniwala, kaya tayo nananampalataya. Kumbaga, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin. Kumbaga, tinutugon lang natin yung desire na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung hindi ginawa ng Diyon, hindi tayo mananalig sa Kanya. Kaya salamat sa Diyo, naintindihan natin yon. Salamat sa biyaya ng Panginoon, na tunay nga na ang Diyos ang tunay na may hawak sa atin. Kasi kung ang Diyos, kung tayo may hawak sa Kanya, ang talagang gagawin mo, bibitaw at bibitaw ka sa Kanya. Kasi sa dami ng hamon ng buhay, sa dami ng pagsubok, kumbaga, kung walang nakahawak sa iyo, bibigay ka. Salamat sa biyayang ito, katotohanan ito, na patuloy at patuloy na pinaunawa ng Diyos sa bawat sa atin. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Romans, chapter 15, verse 30 to 33. Kumbaga, pahinga muna tayo sa series natin sa 1 Thessalonians. Malapit na matapos yung ating 1 Thessalonians. Ngayon, kumbaga, pahinga muna tayo. Ngayon, dadako tayo sa aklat ng Romans, sa chapter 15, verse 30 to 33. Ang sabi niya rito sa English version, sa English Standard Version, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ, and by the love of the Spirit, to strive together with me in your presence to God and my behalf. That I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Verse 32, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. May the God of peace be with you all. Amen. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong Paul's plea for prayer, o ang panawagan ni Pablo na ipanalangin. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Dakila ka, Ama, hindi ka po nagbabago. Buhay ka. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God, salamat po sa mayamang biyaya, habag na patuloy mong pinagkakalob sa aming Panginoon. Tunay nga, Ama, na makatarungan ka, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na kilala mo ang bawat isa sa amin. Wala po kaming may lilihim, wala po kaming may tatago sa iyo, sapagkat all-knowing ka, hayag po sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya muli, sa oras pong ito, naririto kami, lumalapit sa iyo, Panginoon, na pangunahan mo nga po ang bawat isa sa amin, at patawarin sa mga oras sandali na kami nagkukulang, sa isip man, sa salita man, o sa gawa, Panginoon. At dalayan ko nga po, minsan pa sa sandali ito, patuloy mong buksan ang aming puso at isipan sa katotohanan nais mong ituro sa mga sandaling ito, Diyos. Dalayan ko nga po na nawa sa biyaya mo, Lord God, patuloy kang mangusap sa amin at tanggapin nga po namin, Panginoon, ang pagpapalang spiritual na nais mong ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy nga po kaming makalakad ng naayon sa iyong nais, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa sa mga sandaling ito, maging ang bawat isa, Panginoon, na maaaring makapakinig ka, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Dalayan ko nga po, Ama, na tunay nga sa kabuuan po, Panginoon, ng aming pag-aaral, ikaw lang po, O Diyos, ang aming may tataas, Panginoon. Lord God, ito po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasalamat, in Jesus' name I pray. Amen. At dito nga, sa ating pag-aaralan, Paul's plea for prayer, o ang panawagan ni Pablo na siya'y ipanalangin. Kumbaga sa oras nito, hindi ito prayer meeting, pero ang nasituro ng Diyos sa umagang ito ay may kaugnayan sa pananalangin. At dito, makikita natin na sa mga unang talata ng Romans chapter 15, yung unang talata bago dumako dito sa ating pinag-aaralan, makikita natin na ito yung pagnanais ni Apostol Pablo na makabisita sa iglesia dun sa iglesia sa Roma.
Ang sabi nga niya rito sa verse 23, "But now, since I no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you," kumbaga meron na siyang talagang matagal na pagnanais na makabisita sa church ng mga mananampalataya dun sa Roma. Sa verse 24, "I hope to see you in passing as I go to Spain." Kumbaga, ninanais niya na bago siya dumako, mag-mission sa Spain, dadaan muna sa church sa Roma. "And to be helped on my journey there by you, once I have enjoyed your company for a while. At present, however, I am going to the Jerusalem, bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem." Kumbaga, yun yung nais ni Apostol Pablo. Nais niyang bumisita sa church sa Roma. Pero bago niya gawin yun, uunahin niya muna na pumunta sa Jerusalem. At dala-dala ni Apostol Pablo yung contribution para sa tulong sa church sa Jerusalem o sa Judea na nilikom na mga kapatiran sa Macedonia at Achaia. At ang sabi niya rito sa verse 27, "They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they might ought also to be of service to them in material blessings." Kumbaga, kung paano pinagpapala ang church sa Macedonia, alam naman natin, katulad dun sa pinag-aaralan natin, naroon yung church ng Thessalonica, na kung paano pinagpala ang mga church sa Macedonia, sa Achaia, sa Thessalonica, kumbaga, maging pagpapala naman sila sa larangan ng material para tulungan ang mga kapatid sa iglesia sa Jerusalem o sa Judea. Sa verse 28, "Where therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ." At dito nga, makikita natin na sa pagnanais ni Apostol Pablo na marating sa church sa Roma, pero makikita rin natin sa ating pag-aaralan, doon sa mensahe natin binasa, sa talatang natin binasa, sa text natin sa umaga nito, sa Jerusalem. At dito, makikita nga natin na may mga unang nalampasan na si Apostol Pablo na kung saan ay pinagnasahan na siya'y patayin. At ang sabi nga sa Acts 9:29-30, ito yung nalampasan niya. Ang sabi niya, "And he spoke and disputed against the Hellenists, but they were seeking to kill him. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus." Kumbaga nalampasan niya itong pagtatangka sa buhay ni Apostol Pablo. At ngayon, sa mga darating na chapter sa Acts 20, verse 22-25, ito yung nag-aabang na panganib kay Apostol Pablo. Ang sabi nga niya rito sa verse 22, "And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." Verse 25, "And now behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again." And then sa verse 10-11 ng chapter 21, ang sabi nga niya rito, "While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, 'Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns his belt and deliver him into the hands of the Gentiles.'" Kung baga makita natin na ito yung
na nakaabang na panganib kay Apostol Pablo. At ang sabi nga rito sa chapter 21 ng Acts na merong isang propeta na nagngangalang Agabus na kinuha ni Propeta Agabus yung belt ni Pablo at sinabi na ganito ang mangyayari sa nag-aari, may-ari nitong sinturong ito, ika nga. Kumbaga, may panganib na naghihintay kay Apostol Pablo sa kanyang pagpunta sa lugar ng Jerusalem. At ngayon sa ating pag-aaralan nga, kumbaga, meron siyang hinihiling na panalangin bago siya tumungo sa Jerusalem. Yung unang punto, ang sabi ni Pablo, to strive together. Kumbaga, sa verse 30, ang sabi nga niya rito, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your presence to God on my behalf. Kumbaga, ang panawagan ni Apostol Pablo, ang kanyang kahilingan na mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y inyong tulungan na manalangin, ang sabi ni Apostol Pablo. At dito, makita natin na kinikilala ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pananalangin ng mga kapatiran. Yung merong mamamagitan sa kanya. May tutulong na manalangin para sa kanya. At dito, kinakailangan natin na pinapaalala sa atin na maging tayo, ganun din. Makita natin ang kahalagahan ng panalangin ng mga kapatid. May mga mamagitan sa atin. At dito, makita nga natin na si Apostol Pablo, alam niya ang kahalagahan ng may nananalangin sa kanya. Sa Ephesians 6:19-20, ang sabi nga niya rito, and pray also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Kumbaga, si Apostol Pablo, kumbaga apostol na siya. Leader siya ng church. Tagapanguna siya ng gawain. Pero kita niya na kailangan niyang may mananalangin din sa kanya. Kumbaga makita natin dito na mahalaga ang panalangin upang sabi nga niya rito, para epektibo niyang may pahayag ang mabuting balita. Ang sabi ni Apostol Pablo, magampanan niya yung ministry na ipinagkatiwala sa kanya. Maging sa atin, kung may ministry ka, kailangan natin ang panalangin ng mga kapatid. At ang sabi nga sa Colossians chapter 4, verse 3 and 4, ang sabi nga niya rito, at the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Kung minsan pa, sa iglesia sa Colossians, sinasabi niya, kailangan niya ang tulong ng mga kapatid na siya'y ipanalangin. Para na sa gayon, malaya niyang may pahayag ang katotohanan ng mabuting balita. At maging, ang sabi nga sa Philemon, verse 22, but will prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given to you. Na maging kay Philemon, hinilingan siya ni Pablo na ipanalangin siya na meron tatanggap sa kanya, sa kanyang paghayo. Dito makita natin yung kahalagahan na kabahagi ang mga kapatid sa pananalangin para sa mga lingkod ng Diyos. At dito nga makita natin na makikita natin yung kahalagahan ng prayer. Ang nakakalungkot lang sa atin, kung minsan, para bang ang tingin natin sa prayer ay para bang kapag yung gusto mo lang manalangin. Kapag yung tranquila ka lang. Kapag o kaya yung most common na sitwasyon na sasama ka lang o makikita mo lang ang kahalagahan ng panalangin kapag meron kang mga kahilingan. Kapag nabibigatan ka na, kapag nahihirapan ka na, tsaka mo lang nakita ang kahalagahan ng panalangin. At dito, makikita natin na, kumbaga,
mahalaga ang pananalangin. Ngayon, ang nagiging problema kasi, kumbaga, katotohanan naman talaga na kapag sinabi mong prayer, kumbaga, mahirap. Kumbaga, mahirap in a sense na isa siyang struggle. Nakikipagbuno ka. Nakikipagbuno ka kasi, kumbaga, ang kalaban natin dito ay hindi natin nakikita. Nakikipagbuno ka kasi ang nature ng tao ay talagang fallen. Sarili lamang. Nakikipagbuno ka kasi merong kaaway. Nandiyan si Satanas na lagi kang pinipigilan. Kumbaga, yan ang siyang nagiging problema kung bakit hindi natin nakikita ang kahalagahan ng pananalangin. Nandiyan dyan yung spiritual enemy natin na hindi natin nakikita at nandiyan dyan yung nature ng tao na tamad at laging nangibabaw ang flesh. Kaya hindi nakikita ang kahalagahan ng pananalangin. O kung minsan naman, dahil kaya ka nahihirapang manalangin o makita na ipanalangin mo ang kapwa mo, kasi kung minsan nahihiya ka na sabihin mo kung ano yung mga kahilingan na nais mong ilapit sa Diyos. O kung minsan naman nahihiya ka na para bang alam mong may mga personal prayer request din si kapatid, kaya ayaw mong idagdag pa ang mga personal prayer request mo. O nahihiya ka kasi kumbaga ayaw mong sabihin ng personal prayer request mo kasi baka sabihin pagchichismisan ka lang, imamarites ka lang. Pero dito makita natin na sinasabing mahalaga ang panalangin. Ang panalangin is an offensive and defensive weapon in our fight against Satan. Offensive siya, defensive siya. Offensive kasi kinakalaban mo ang spiritual na kalaban natin, ang mga bagay na nagpapahirap sa laman natin. At defensive siya para maingatan ka. Yun ang kahalagahan na our prayer is offensive and defensive against Satan. Ika nga. Kaya nga dito, minsan pa ang sabi nga niya rito sa Ephesians chapter 6 verse 19 to 20, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Ang prayer request ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa mga talatang ito, ang sabi niya, naway malaya kong naipahayag nang walang takot yung katotohanan ng mabuting balita, yung hiwaga ng mabuting balita, ay malaya kong ma-deliver, ma-declare ng walang pangambat takot. Ika nga. Kumbaga, sapagkat, ang sabi, for which I am ambassador in chains, pray that I may declare it fearlessly as I should. Kasi yun yung nararapat. Yun yung nararapat na may pahayag. Yung katotohanan at hiwaga ng mabuting balita ng walang takot. Katulad nung naroon kami sa Cosenza. Sa biyaya ng Diyos, kumbaga ginamit din ako doon magpahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga, katabi ko si Brother Noel, kumbaga talagang si Brother Noel, kumbaga nung naroon kami nag-leadership kami yung talagang mag-body-body. Kaya sabi niya sa akin, nung sinabi kong kinakabahan ako, sabi niya ganyan, basta kinakabahan ka pa rin? Oo, kinakabahan pa rin. Kasi salita ng Diyos yung ipapahayag mo. Kumbaga yun yung katotohanan. Natatakot ka pa rin, kinakabahan ka pa rin. Kasi salita ng Diyos yung ipapahayag mo. At yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi salita ng Diyos, katotohanan yung ipapahayag mo. At alam naman natin na kapag katotohanan ang ipapahayag mo, maraming nasasaktan. Maraming tinatamaan. Pero yun ang dapat ipahayag. Yung katotohanan. Kumbaga, yun yung nais ipaunawa
ni Pablo na maipahayag ko ng may katatagan, katapangan, ang katotohanan ng mabuting balita. Kasi yun yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, malinaw na sinasabi, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At dito, yung unang punto nga natin, ang sabi niya rito, to strive together. Kumbaga, together, magkasama, pagsamahin, sama-sama tayong ilaban, ika nga. Pag sinabi mong strive, ang sabi niya rito sa Greek word, yung strive ay galing sa salitang agonisonai, from which we get our word agonize. Kung ka talagang iniiyak mo, sinasabi mo. Sa Bible Dictionary, ang sabi naman niya rito, in the context of the Bible, strive refers to making a conscious effort or struggle to achieve a particular goal or live according to the teachings of the Bible. Kumbaga, alam mo yung ginagawa mo na talagang pinipilit mo na magawa mo yung nararapat na sinasabi ng salita ng Diyos. Pinipilit mo, talagang pinagsusumakitan mo. Yun yung sinasabi. Kasi nga, ang nature natin fallen. Kumbaga, pinatawad na tayo, past, present, future, pero nasa salaman pa rin tayo. Kaya patuloy pa rin yung laban natin. Kaya, kumbaga, pilitin natin magawa, ma-strive. At dito, sa pagkakataon nito, strive together na samahan niyo akong manalangin, ang sabi ni Pablo. It involves diligently pursuing righteousness, living a life of faith, and seeking to follow God's commandments. The Bible addresses the subject of strife extensively, providing guidance on how to recognize, address, and navigate conflicts in a healthy and godly way. Ibig sabihin, kumbaga, ang ninanais ni Pablo ay, kumbaga, samahan niyo ako na ipanalangin ng taimtim, may pagkalinga, yung aking kahilingan na makarating ako, magawa ko, yung dapat kong gawin sa Judea. Yun yung sinasabi ni Pablo, samahan niyo ako sa panalangin ito. At dito, makikita na natin na si Pablo, ang sabi nga niya, ito yung kanyang prayer request kasi alam niya na, ang sabi nga kanina, alam niya na may mga panganib na nag-aabang sa kanya once na siya'y pupunta sa Judea o sa Jerusalem. Ngayon, paano niya nalaman? Wala pa namang internet noon. Wala pa namang social media. Hindi katulad ngayon na punong-puno na ng social media. Marami ng mga social platforms, iba't iba, kaya mabilis ang kalat ng parola. Pero noon wala. Pero dito, makikita natin na, kumbaga sa mga taong nakakasama niya, maging sa gabay ng Santong Espiritu, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, sa mga ginagamit niya, ipinakikita na ito yung naghihintay sa iyo, Pablo. Ang sabi nga sa Acts 20 verse 20, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Kumbaga ito ang naghihintay kay Apostol Pablo. Sa Acts 21 verse 4 and 11, ang sabi niya rito, and having sought out the disciples, we stayed there for 7 days, and through the Spirit they were telling Paul not to go on to Jerusalem. Kumbaga, huwag ka nang tumuloy doon, ang sabi, kasi nga, panganib, manganganib ang buhay mo. Pero, nagpatuloy pa rin si Pablo. And then sa verse 11, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet, yung sinasabi nga kanina, and hands and said, that says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Kumbaga, malinaw na sinasabi nga niya rito, kailangan ng tulong ni Apostol Pablo na siya'y ipanalangin. Kasi panganib ang naghihintay sa kanyang mission papunta sa Jerusalem. Ngayon mga kapatid, makikita natin na
ipinaunawa sa akin na a Christian intercession is a means of sharing in the ministry of others. Na bahagi ang mga kapatid, ang mga mananampalataya na sa pamamagitan ng may namamagitan sa pananalangin, bahagi tayo. Bahagi tayo sa ministry na ginagawa ng mga, kumbaga kung may humahayo, ang church, ang iglesia, bahagi tayo sa gawain yon. Sa pamamagitan ng pananalangin, katuwang tayo. Kumbaga merong gumagawa at merong tumutulong sa pamamagitan ng pananalangin. At dito, makikita nga natin na paano tayo lalago sa ating buhay pananampalataya kung lagi na lang natin ibinubukod ang ating sarili. Kumbaga, kabahagi ka, katuwang ka, kapatid. Katuwang ang bawat isa sa atin. Kumbaga, yung relasyon natin sa Diyos, lalo natin mapagyayaman kung ini-involve natin ang ating sarili. At isa na nga dyan, yung gawain sa pananalangin. At dito, sinasabi nga na nagagawa natin to kasi ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Santong Espiritong pinagkaloob niya, magagawa natin to. Kasi ang sabi nga niya rito sa Romans 5:5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Magagawa natin to, mga kapatid. Kasi pinagkaloob sa atin ng Santong Espiritu. Kumbaga, makikita natin na yung kahalagahan ng pananalangin, yung may panalangin mo ang kapwa mo, magagawa natin. Kasi yung katulong at yung sinasabi rin na kung hindi ka marunong manalangin, ang Santong Espiritu ang tutulong sa atin kung paano tayo mananalangin. At dito, pinapaalala sa atin, pinakikita sa atin na yung pakiusap, yung panawagan ni Apostol Pablo na samahan siya ng mga kapatid sa iglesia sa Roma na manalangin. At ang sabi niya rito, strive together with him. Kung baga talagang ipagbuno na sa pamamagitan ng panalangin, yung kanyang mga kahilingan ay mangyari, may katuwang sa kanyang pananalangin. At dito, dapat nga natin maintindihan na prayer is the oxygen that fuels the Christian life and ministry. Kumbaga, ito yung hiningang kinakailangan natin. Ang tao, kailangan natin ng oxygen para tayo mabuhay. Ganun ang Kristiyano. Kailangan natin ng oxygen. Kailangan natin ng prayer para tayo makalakad, makapagpatuloy sa ating lakad bilang isang mananampalataya, sa ating lakad, sa ating mga ministry na ating ginagawa. At dito, kumbaga ang sabi nga niya rito, prayer is the oxygen that fuels the Christian life and ministry. That fuels, katulad ng sasakyan. Ang sasakyan, kailangan niya ng fuel o kailangan niya ng mga source of energy para siya'y tumakbo. Kumbaga, ganun din. Paano tayo makapagpapatuloy? Paano tayo magiging matatag? Paano tayo lalakas sa ating buhay pananampalataya? Paano tayo lalago kung hindi natin nakikita ang kahalagahan ng pananalangin? At dito nga sinasabi, kumbaga, prayer is the oxygen that fuels the Christian para makapagpatuloy tayo sa ating lakad bilang mananampalataya. At dito, kumbaga, alam naman natin, maging ang mga disipulo ng ating Panginoong Kristo, nakita nila ang kahalagahan. Sabi nga sa Luke 11:1, Lord, teach us to pray. Turuan mo kami, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na manalangin. Mahalaga ang panalangin. At dito, makikita natin na si Apostol Pablo, kumbaga,
yung pagiging epektibo niya sa kanyang ministry. Dinededicate niya yun, ina-attribute niya yun dahil sa biyaya ng kaloob ng Diyos. Pero alam din niya na sa tulong din yun ng panalangin ng mga kapatid na nasa mga iglesia. At ngayon, pinapaunawa nga sa atin na to strive together, magsama-sama tayong manalangin. Yung pangalawang punto na tinuturo sa umaga nito, the specific supplication, dun sa verse 31 and 32 ng ating text sa umaga nito. Sa verse 31, ang sabi nga niya rito, that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Dito, yung mga specific supplication, pag sinabi mo supplication, alam naman natin, request yan, yung kahilingan. Yung mga kahilingan ni Apostol Pablo. Dito sa kahilingan ni Apostol Pablo, dito sa prayer request na to, may makikita tayo na 4 na prayer request si Apostol Pablo. At yung 4 na prayer request ni Apostol Pablo rito, makikita natin na nahati sa spiritual and practical matters. Kumbaga may mga larangan na spiritual at may larangan practical. At dito makita nga natin na ang sabi nga niya rito, he prayed for others and often asked others to pray for him. Kumbaga, makikita natin na si Apostol Pablo, kumbaga, humiling siya ng panalangin, pero nanalangin din siya para sa mga kapatid. Yung una, nakahilingan ni Apostol Pablo, that we might be protected from the unbelievers, literally the disobedient in Jerusalem. Kumbaga yan yung unang kahilingan ni Apostol Pablo, na maingatan siya, mailigtas siya dun sa mga hindi mananampalataya, dun sa mga literally disobedient, yung mga pasaway na kumakalaban kay Apostol Pablo. Mailigtas siya roon sa mga hindi mananampalataya at dun sa mga kumakalaban kay Apostol Pablo. Mailayo siya roon. Ang sabi nga doon sa Acts 9 kanina, kumbaga Acts 9:29-30, sabi, he debated with some Greek-speaking Jews, but they tried to murder him. Kumbaga meron talagang mga nagnanais na pumatay kay Apostol Pablo. When the believers heard about this, they took him down to Caesarea and sent him away to Tarsus, his hometown. Yung pangalawa, nakahilingan ni Apostol Pablo, Paul requested prayer that the believers in Jerusalem might accept him and his service. Kumbaga, ang kahilingan ni Apostol Pablo na yung mga mananampalataya na nasa Jerusalem ay tanggapin siya. At tanggapin din kung ano yung ministry na kanyang ginagawa. Kasi totoo yun. Kung minsan, kahit tumatayo ka, katulad kay Pablo, kumbaga hindi siya tinatanggap ng ibang mga mananampalataya. Lalo higit yung mga Hudyo. At siyempre, pag tinanggap siya, pag hindi siya tinanggap, ibig sabihin, yung kanyang paglilingkod, hindi rin nila pinaniniwalaan, pinagdududahan niya. Kumbaga yun. Alam naman natin na ang background ni Apostol Pablo, kumbaga number 1 siyang persecutor. Kaya, pinag-aalinlangan ang kanyang paglilingkod. At alam naman natin na hindi original 12 apostles si Apostol Pablo, kaya pinag-aalinlanganan siya. Pero ito yung kanyang kahilingan, na yung mga mananampalatayang naroon sa church sa Jerusalem, tanggapin siya, maging yung kanyang ministry na ginagawa. At dito, ang sabi nga sa Acts 20, verse 23, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Kasi alam na niya na sa bawat pag-mission, sa kanyang paglilingkod, alam niya na kaagapay doon kung hindi siya mabibilanggo kasi may mga nag-i-interest sa kanyang buhay, yung mga kalaban sa kanyang mga kapwa niya, hindi.
o maging yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, kung hindi bilangguan na naghihintay sa kanya, ay yung mga pagbihira. Siyempre, kung hindi ka tinatanggap bilang isang lingkod, ang kaagapay nun, ang nakadikit doon, puro pagbihira. Totoo yun. Sa ministry, kung hindi ka tinatanggap, kung hindi ka pinaniniwalaan na para bang lingkod ka, ang kaagapay nun, paghihirap kasi walang suporta ng church. At yun yung hinihiling ni Pablo. Natanggapin siya ng church ng Jerusalem. At dito, makikita nga natin na ang dahilan ni Apostol Pablo sa kanyang pagpunta sa church sa Jerusalem, anong sabi kanina? Dala-dala niya yung mga contribution. Dala-dala niya yung financial na tulong ng Gentile church para sa Jerusalem church. Kasi alam ni Apostol Pablo na may mga kapatid na dahil sa persecutions ay maraming naghihirap. Kaya yung Gentile church na pinagpala spiritually ay gagamitin materially para tulungan ang Jerusalem church. At ang nais din ni Apostol Pablo na nawa, dahil niya kung tatanggapin ng Jerusalem church yung tulong na dala ni Apostol Pablo, kung ito yung magbubuklod sa unity ng church ng Jerusalem church at ng Gentile church na tinatawag. Kumbaga, magkakaroon ng unity doon sa church ng mga Hentil at church ng mga Hudyo. At dito, kasi, kung hindi tatanggapin ng, o kung para bang tinanggap lang, pero para bang nagpasalamat lang, pero hindi para nakita yung sacrificial giving na ginawa ng Gentile church para makatulong sa Jerusalem church. Siyempre, para bang ang dating para bang hindi man lang na-appreciate yung sacrificial giving na ginawa namin para makatulong kami sa kanila. Kumbaga, yun ang nangyayari rin. At dito, makikita natin na yun yung kahilingan ni Apostol Pablo, yun yung prayer request niya, na yung kanyang paglilingkod, yung kanyang paglilingkod bilang lingkod ng ating Panginoong Kristo, at yung kanyang mga ginagawa ay maging katanggap-tanggap sa church ng Jerusalem. Yung pangatlong prayer request ni Apostol Pablo, sa verse 32 muna, ang sabi nga niya rito, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. Kumbaga, yun yung isa pang kahilingan ni Apostol Pablo. Sa verse 32, ang sabi nga niya rito, makikita natin yung kahilingan ni Apostol Pablo na Paul requested prayer that he might come with joy to Rome. Nanawa, si Apostol Pablo ay makapunta, makabisita sa church sa Roma. Ang sabi nga kanina doon sa introduction natin, nadadaan siya sa Roma bago siya dumiretso sa Espanya. At dito, makita natin na yun yung kanyang kahilingan. Na magagawa niya to pagkatapos ng kanyang pagmimission, pagdadala ng tulong pinansyal sa church sa Jerusalem. At dito, ibig sabihin, kumbaga, na ito yung kanyang kahilingan. Na nawa maging matagumpay yung kanyang mission sa Jerusalem, upang sa gayon ay makabisita ako dyan sa church sa Roma. Pero alam ni Apostol Pablo na by God's will ay makakarating siya sa church sa Roma. Ang sabi nga sa Romans 1:10, that I might come to you by the will of God. Alam niya na makakarating siya ron. Kung paanong pamamaraan, hindi pa niya alam sa mga sarili. Pero yun yung kanyang kahilingan. Kasi alam niya na ginagawa niya yung kanyang ministry. Ngayon, samahan niyo ako na sa panalangin ko, maging matagumpay yung aking mission dito sa Jerusalem at makarating ako dyan sa church sa Roma. Yung pang-apat na kahilingan ni Apostol Pablo, ito yung mga practical request niya na that the request that after this tense draining ministry, they might be refreshed mutually. Alam nga natin
na panganib ang nag-aabang kay Apostol Pablo. Panganib. Kung hindi kulungan, panganib and hardship ang nag-aabang kay Apostol Pablo. Kaya ito yung kanyang pang-apat na kahilingan. Na nawa ay pare-parehas tayong ma-repress, magpalakasan pagkatapos ng napakahirap na ministry ito. Nakakapagod na ministry ito. Yun yung kanyang hiling. Na sama-sama tayong magpalakasan, mag-refresh, magtulungan, ma-renewed ang ating lakas spiritual. Yun yung kanyang hiling. Alam naman natin, kung lumalakad tayo sa ating buhay pananampalataya, may mga oras at sandali talaga na parang napapagod. Nahihirapan ka. Maging si Apostol Pablo, ito yung kanyang kahilingan. Na naway ma-refresh siya pagkatapos ng matagumpay na mission niya dito sa Jerusalem. Magsama-sama tayo. Kaya nga sinasabi na sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, normal lang na nararanasan natin yun. Normal lang na napapagod ka, nahihirapan ka. Pero lagi sinasabi, hindi ito dahilan para tumigil ka. Ang kailangan mo lang ay magpahinga, mag-refresh. Para muling makaharap, makatayo, makalakad sa kalooban ng Diyos. Ito yung kanyang kahilingan. Na pagkatapos ng mahirap na mga mission na gagawin ni Apostol Pablo, naway makasama ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Roma at sama-sama silang magkaroon ng kagalakan, magpalakasan. Yung pangatlo na punto natin, the blessing of peace, sa verse 33. Sa verse 33, ang sabi ni Apostol Pablo, may the God of peace be with you all. Amen. Kumbaga, makikita natin na kahit gaano kahirap yung sitwasyon na susuungin ni Apostol Pablo, kahit hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, kahit alam niyang panganib ang nag-aabang sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, pero ginawa pa rin ni Apostol Pablo na may panalangin ang mga kapatid sa Roma. Oo, humiling siya ng panalangin sa mga kapatid na nasa Roma, sa mga mananampalataya. Pero, kahit si Pablo, humiling ng panalangin, kahit si Pablo, alam niya na may panganib na nag-aabang sa kanyang mission sa Jerusalem, ginawa pa rin niyang ipanalangin ang mga kapatid na mananampalataya nasa Roma. Ang sabi nga niya, doon sa sumunod na chapter sa verse 20 ng Romans 16, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Kumbaga, ang kapayapaan ng Diyos. Kumbaga, ang kapayapaan ng Diyos, anumang mga paghihirap, hardship, kumbaga, matatalo mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Yung sinasabi ni Pablo. At ang sabi nga niya, dito sa verse 13 ng Romans 15, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope in the power of the Holy Spirit. Ngayon na ang Diyos ng pag-asa ay punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan. Kumbaga, makikita natin na yung prayer request naman ni Pablo para sa mga mananampalataya na nasa Roma, mga pagpapalang pag-asa, kagalakan, kapayapaan. Kumbaga yung blessings and benediction ay ibinibigay ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya nasa Roma.
kahit ganito ang kanyang panalangin, humingi siya ng tulong, kahit alam niyang may mga panganib, pero ang dinadalangin pa rin niya, pagpalain ang mga kapatid na nasa Roma. At dito, makikita nga natin na sa buhay natin, kumbaga, ipinaunawa sa atin na kailangan natin ang mga panalangin niya. At dito, pinapaalala sa atin, ang sabi nga sa Romans 15:5, may the God who gives endurance and encourage give you the same attitude of mind towards each other that Christ Jesus had. Nawa ang Diyos ay bigyan tayo ng katatagan, encouragement, at parehas na pag-iisip, attitude, pag-uugali, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo may mga panganib, kahit sa tingin mo may mga pangamba, kahit sa tingin mo may mga difficulties and hardship and bad circumstances, kumbaga, huwag pa rin maalis sa iyo yung pag-asa, kagalakan, at kapayapaang mula sa Diyos. At dito, sinasabi nga na the person with the peace of God in his heart can meet life's perils unafraid. Kumbaga, yung taong merong kapayapaang mula sa Diyos, kumbaga, kaya niyang harapin anumang mga paghihirap na maaaring meron sa mundong ito. Maharap niya yan. Yun yung pinaunawa sa atin. Yun yung pinapakita ni Pablo sa mga talatang ito. At dito, makita nga natin na magkakaroon lang tayo niyan dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga niya rito, anxiety has no power over you. Depression has no power over you. God will protect your mind against all the lies of the enemy. Kumbaga, anumang mga pandaraya, pagod, anxiety, depression, walang kapangyarihan niya sa iyo. Pandaraya yan ng kaaway. Ang meron ka, hope, joy, and peace. Katulad ng ipinapanalangin ni Apostol Pablo. Kumbaga, ang mga Kristiyano ang meron yan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ating pagtatapos, kumbaga, makikita natin, o alam naman natin, na sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, alam natin na ang buhay ay isang laban. Na-share ko na rin yan. Ang buhay ng isang mananampalataya ay laging nakikipagbuno, nakikipaglaban. Kasi realidad ng buhay yan. At dito, makikita natin na katulad halimbawa dito sa Exodus chapter 17 verse 8 to 13, ang sabi nga niya rito, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hand, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Makikita natin na sa buhay nga natin, mananampalataya, ang buhay laging isang laban. Pakikipaggulo. Pero makikita natin na katulad ni Apostol Pablo, na kahit may panganin na nag-aabang sa kanya, kumbaga, nagpatuloy siya. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, na kahit alam niyang
sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, manganganib ang kanyang buhay, mamamatay siya. Pero nagpatuloy siya. Hindi siya nagpadalig sa takot. Pero napagtagumpayan niya nila ng mga ilang mga Bible character nito dahil sa tulong ng mga kapatid. Maging kay Joshua, nagtagumpay siya dahil may katulong siya. At dito, si Pablo, katulong niya, hiniling niya ang tulong sa pananalangin. At napagtagumpayan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang pinangangambahan. Yung mga prayer request ni Apostol Pablo, lahat yon ay kanyang natanggap. Nakasama niya ang mga mananampalataya nasa Roma, tinanggap siya bilang isang tunay na lingkod. At dito, makikita natin na sa buhay natin ganun din. Pinapaalala sa atin na kinakailangan natin ng panalangin ng kapwa natin mananampalataya. Kailangan natin yan. At kailangan din ng kapatid ang panalangin mo. Kailangan natin ang panalangin ng mga kapatid at kailangan din nila ang panalangin natin para sa amin. At pagkatapos, and then confront life trials with endurance and courageously. At harapin natin ang mga hamon ng buhay ng may katatagan at katapangan. Katulad ni Apostol Pablo na kahit may mga pangamba, hinarap niya na may katatagan at katapangan ang mga nag-aabang na panganib sa kanya. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa mensahe mo na pinagkaloob mo sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa magandang halimbawa na pinakita ni Apostol Pablo na tunay nga, O Diyos, na kailangan namin ang mga panalangin ng kapwa namin mananampalataya. At habang nakikita namin ang kahalagahan ng panalangin ng kapwa namin mananampalataya, kailangan din nila ang aming mga panalangin para sa kanila. Upang sa gayon, tunay nga maharap namin, Panginoon, anuman ang mga hamon ng buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa aral na ito na pinagkaloob mo sa umaga ito. At minsan pa, dalayan ko nga po, Diyos, na patuloy namin tanggapin ang katotohanan mula sa mga salita ng Panginoon. Patuloy mo kaming patatagin upang sa gayon patuloy kami maging buhay na halimbawa na meron kaming relasyon sa iyo. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ito po, Diyos, ang aking samtalangin, namin pasalamat, in Jesus' name I pray. Amen.